Okay, so let's solve this problem in RCD under the topic flexural strength of beams and beams for flexure. Specifically, yung method na gagamitin natin is the ultimate strength design, hindi yung working stress. Gawin din natin ang video yun. Okay, so for the given regular beam shown, given that F prime of C is 35, okay, Fy is 276 megapascals, and use area of 32 millimeter diameter bars, 804. So yun basically, yan yung area ng isang bar lang yan. 5/4 times 32 squared. Pero ang pinapagamit ay rounded off na. 804 lang. Okay. To determine the ultimate moment's capacity of the beam and the safe uniform live load that the beam could carry. Consider a simply supported beam. Okay, show with the length 6 meters to. So show the to process in solving ultimate moment capacity. Una yung by Varignon's theorem and pangalawa is yung by stress block by parts approach. Okay, so let's solve this. Ano unang ginagawa dyan? Ay di 0.85. Ano tayo? T equals T, di ba? Sige, gawa ko muna ng stress diagram. Stress? Stress strain. Stress or strain yun? Stress, di ba? Whether yung strain. Strain pala. Okay, strain diagram. Paano nangyari yun? Sige, gawa natin. Gawa tayo ng horizontal line dito. Duplicate natin yan. Sa baba. And sa dito rin. Okay, tama ba yan? Gawa ko ng straight line. Iba ko yung kakaya kulay. Blue, orange, purple. Sige. Ayan, straight line. So, syempre, magkakaroon muna tayo ng area ng concrete dyan. Di natin alam, since irregular nga to, either pwedeng ito lang yung sakop or less than that, ito lang yung area, or yung buo, yung buong itong baba. Kasama yung baba. Usog muna natin yun. Pala, no? Sige, so paano yun? Assume muna natin still yields. May isang approach dito, yung di mo na check kung still yields. Yung ginagamitan naman ng balanced still ratio or AS balance. Basta yung kinoconsider mo yung balance condition. Okay, so assume, isunod na lang natin yun. Assume still yields or Fs greater than Fy. Still yields yan. So Fs gagamitin, Fy gagamitin natin pag ganun, mas mababa yung Fy. Fs greater than Fy. So 0, ano muna, C equals T pala. C equals T. So parang dito yan. Pakita ko na lang dito. Parang summation of forces along horizontal lang yan. So ito may compression ka dito. Ay baliktad. Pag ganito pala. Hindi mo alam kung saan yan located and yung tension naman ay ayun lang. Naputol na naman. Dito. Okay. Ang tension naman natin ay nandyan sa baba. Ayun, this one is the tension. Tapos ito yung compression. And summation of forces along X. Compression is tension. So 0.85 prime of C. Tapos, A dito lagi. Pero since irregular na yan, gawin natin area ng concrete. AC equal to ASFY. Kasi still yields tayo eh. So, FY gagamitin natin. Okay. So, solve natin yung area ng concrete. That will be AS. Ang AS pala natin, 804 yun, di ba? Times 4 na natin kasi apat na bars eh. 804 times 4. Lagay na pala natin. 2 times 3. Times 4. 3216. Okay? Lagay natin yan dito. 3216 mm squared. AS. Okay?
Ayun, pwede na natin yun, AS3216 multiply sa FY na 276. Divide natin sa F prime of C na 0.85 times F prime of C na 35. So, ito yung area ng concrete natin. 29,000. Lagay natin yan sa A. Concrete. Sige, sa C na lang, concrete. So, 29,835. Kopyahin ko na nga lang. Haba eh. No? Yan. Store naman yan sa C. Okay, naka-store yan sa C. Squared yan, syempre. Area yan eh. Yan. So, given na may area ka na, paano mo masasabi na nasa taas or nasa baba? Syempre, compute mo yung area sa taas. Di ba? Hatiin mo yan. O, yung taas. Anong area niyan? Ito, may given ka ng value. May 260 ka. Tapos, may 50 ka. Di ba? So, may 260 ka, may 50 ka. Yan, masasolve mo yan. 260 by 50. 13,000. Ayun, 13,000 daw yan. Paano ko tong 1? Kung 13,000 yung area 1, ba pwede dito sa taas na lang. Area 1 is 13,000 lang. Tapos, ang buong area ng concrete ay, ayan, 29,000. Ibig sabihin, kasama to. Di ba? Meron ka dito. Kulang yung area 1 mo. May area 2 ka pa. May area 2 ka pa. Which is, what? Area 2 ay buong area ng concrete. Nakastore sa C yun, di ba? O, bawas mo lang dyan. 29,000. O, 16,835. Yan naman yung area 2. Share screen natin. Store ko kaya to. Sa D. No? Sige, store ko yan sa D. Ay, next, store na ako sa C. Sige, store natin sa D. Ayan. Score din yan, syempre. Area yan eh. Yan na, meron ka na. So, pwede mo na makuha yung height nun, di ba? Meron ka ng width eh. 260 plus 250. Makuha mo yung height. Itong height na to. I-blow ko kaya. Red yung binigay na eh. So, i-blow ko. Itong height na to, makakukuha mo yan. Diba? Meron ka ng 50 eh. So, ito, 10,000 yan. Ito na lang kinuha mong area. So, that is 16,000. Yan, nasa D. Pag dinivide ko yan sa length na 50 plus 250 plus 6 plus 50 lang. 260 plus 100. Diba? So, that's 360. 250. 250 plus 100, 360. Ayan, 46.76. Ayan yung store ko yan sa Y. Ayan, nakastore yan sa Y. Ayan, yun yung length niyan. Tapos, anong nangyari? Check mo na. Meron ka ng area ng concrete. Pwede mo na makuha. Yung A niyan ay, ayan na. Add mo lang yan sila. Yung 50 plus yan. Yan yung A mo. Diba? So, ang A mo is just what? Area. 50 plus yung Y. Yan na yung A. 96. Di ba? So, that is greater than yung 50. So, ibig sabihin, nandito nga sa banda. Yung buong yan ay yung A. Pero ko pa ba malagay dito? Extend ko pa to. Ayan. Gawa natin ng linya.
O, yan na yung buong depth ng compression block. O, yan na yung A na. Magilid. What happened? O, yan na yung buong A. Iwas sa sulat, no? Yan na yung A. Stars A. Mabingi pala. Pa nga. Tabingi pa to. Ayoko na. Tabingi ba? Yan na yung A. So yan yung buong depth ng compression block. Balik natin yung purple. Ayan. Yun yung depth ng compression block. Pero di pa pala natin na-check, no? Di pa pala natin na-check. So meron ka ng A. Diyan ko na lang isulit. So may A ka na. Which is yun nga. Yun nga. Yung 96.76. Okay na yun. So ang C na lang pala. Ang C ay A over beta 1. Pero paano yung beta 1? Dito yun makukuha sa F prime of C. Na since 35 is greater than greater than 28. Di ba may formula tayo doon? Ang beta 1 ay 0.85 minus 0.05 over 7 times F prime of C minus 28. Ilan yan? That will be 0.85 minus 0.05 divided by 7 times F prime of C na 35 minus 28. It's a nice number, 0.8. 0.8. Hindi siya masyadong mahaba. So, ayun. So, A over 0.8. Tama ba? Yan na yung C. Yun lang. Pero nag-store ako sa C, di ba? So, sige. Lagay ko na lang to. Hindi naman natin kailangan yung buong value ni C eh. Yan yung C. Yan yung value ni C. So, para ma-check natin if tama yung assumption nga natin, solve na natin yung Fs. So, that is 600 times D minus C over C. Answer na lang yan. Oops, ano pala yung depth? Yun pala, ano pala yung effective depth? Oo nga, no. So, pwede ko ba extend to? Extend ko lang siya. Di ko na ma-extend to. Duplicate ko na lang. Ayan. So, ang D natin, ang effective depth, ayan, D distance from, sulat ko na lang to. Or, lagay ko na lang. That is 50 plus, 50 plus ito 560. Bawas mo lang yung 65, di ba? 50, oops. Babalikan ko yan mamaya. 50 plus 560, 50 plus 560 minus 65. 545. Effective depth, 545 pala. Wala pa pala tayo nun. Ayan, effective depth yan. D. By the way, this is D prime kung tawagin sa iba. Depth ng ng tension bars galing sa bottom or ilang laging bottom yan eh. Galing sa extreme concrete fiber. So, ayun. So, ayun na, may D ka na. Balikan natin yung kanina. Ayan, yung 120. Yan yung C eh. So, 600 times D na 545 minus C over C. D minus C over C. Ay, bonak. Mali. Answer pala, no? So, 600, kaya pala. Times D na 545 minus C, answer, over C, answer. Ang laki. 2103. Yun pa lang eh. Yun pa lang. Di mo kailangan kunin kasi depth value niyan eh. So, greater than 1,000 na yun.
Pag greater than 1,000, ang C mo ay 0.9. And syempre, greater than 1,000, greater than na rin yun sa greater than Fy na rin yun. So, therefore, still yields nga talaga. Tama yung assumption mo na ito. Tama yan. O, yan na. Meron ka na. May C ka na. O, so, pwede mo na magamit yung Mn. Na-solve mo na yung Mn. Yung nominal strength, nominal capacity. So, either gamitin mo C or yung T. Ako magti-T na lang muna ako. T. Tapos, T kasi ano yun ASFY, di ba? T, tapos yung moment arm niyan ay, ang moment arm niyan ay, pag nag-moment ka, with respect dito, ganun lang din, D, so yan, effective depth, bawasan mo lang ng Y bar. So, ano ba unang pinapasolve? Varignons. Ayun. So, mag-Y bar ka. Ito yung Y bar na distance. So, solve mo yung Y bar na yan. Y bar. Ayan yung Y bar. So, solve natin. Okay. So, ibig sabihin, D minus Y bar lang yan. Times divide natin sa 1 million para makakuha tayo ng value na kilonewton meter. So, paano natin kukunin yung Y bar na yan? So, kukunin natin yung mga respective Y ng bawat isang area. Y, hanap ka muna ng reference. Itong top ginawa kong reference para mag-Varignon's theorem. So, ayan. Ito yung Y1, ito naman yung Y2. Y1, tapos ito yung Y2. Ganun lang naman yan. Ito may value ka naman na. Siguro, saan ko siya i-store? Area 1, meron tayong 1, 3. Ito dito ko nalalagay. Y1 tapos Y. Ang Y1, madali lang naman yan. Kalahati lang yan ng 50. Diba? 25. Ang Y2 ay 50 or tama lang. Or pwede mo gawin is, yun yung A, nakastore sa A. Ito is ito. Bawas mo lang yung ito. Yung nasa Y over 2. Ganun, pwede yun. So, lagay na lang natin na yung A, okay, yung A, yan, yung 96, ayan, 96. Babawas mo lang yung kalahati nito. Yun na yung Y bar, yung Y2 mo. Ay, bawasan mo ng Y over 2. Tama ba? 96 point something, tapos ang Y 46, 73.38. Ayan naman yun. Aha. So, store naman natin yan sa, again lang naman yung kinuha eh. Store naman natin yan may Y2 na tayo. Kailangan ko pa ba yung Y bar? Kailangan mo ang Y bar mamaya para sa pagkuha ng area. Ako ba pwede siya i-store sa M? Wala pa naman ako ibang pinag-store nun, di ba? 25. Sige sa E. Sige, lagyan natin yan sa E. ESM na lang. Ay, wait lang. Na D na nga to eh. Tama lang. Sige sa E. May D na pala tayo. Okay. E di store mo to sa E. Capture screen. Ayan, ayan, ayan. Okay. Okay. Ayan na. May Y2 ka na. Paano yan? By Brignon's theorem, area 1, Y1, plus area 2, Y2, equals total area times Y bar.
Masolve natin yung y bar. That is area 1 y1 plus area 2 y2 over total area. Ayun, area 1, 13,000. Y1, 25. Plus area 2, nakastore sa D. Y2, nakastore sa A. Over total area, 13,000 times A plus. Yung nasa D. Yan na yung area, Y bar mo. Greater than ano siya, di ba? 50. So, ayun. Hmm. Dapat ito yung sa Y ko eh. Hindi ko na alam pag dapat sa kanan na lang ako nag-store eh. Sige, sa M na lang yan para di ko mabago. O, sa M yan. Ayaw pa naman. Ayan. Area M. Area M. Sa MM. O, ayun. So, papalitan mo na lang yan. So, pwede na natin isolve to. Hindi mali yung ano ko. Pangit yung pag-store ko pala. Sige, sige. Ayusin natin sa sunod. So, ang MN is just T, yung ASFY, tapos D minus Y bar. 10 to the negative 6. So, ang PMN, solve muna natin pala to. Bago natin i-PMN. 0.9 mn lang naman yan. Okay, so ano sagot niyan? Mn. So that will be, wala ganong sinulat na ano no. Formula lang. Okay na yan. 3216 AS. AS 3216. FYI 276 ba yun? Okay, 276. Tapos D. Yung D natin ay 545. Minus Y bar. Oops, 545. Minus Y bar nasa M. Ano ba? Nasa M. Minus Y bar times 1 times 10 to the negative 6. Then 437. Ayan yung PMN. MN lang. Ayan, MN. So, ang PMN, times mo lang sa 0.9. Yan, 393. Same ba? Same ba ng sagot sa ano? Ginawa ko spreadsheet na ito eh. Computation. Kilonewton meters. Kilo Newton meters. Ayan, ang sagot. Tingnan natin. Same ba? Same ba? Ayan, 393.59. Yung 594. Pag 3 digits. Same, same. 393.594. So, yun na yung una. Yan yung by Bergnon's theorem. Pag gagamit naman tayo ng stress block, solution 1. Ano to? Ito yung by Bergnon's theorem eh. Sige, by VT na lang din. Pero pag gagamitin mo yung isa, by stress block by parts. Stress block by parts. Ayan. Bergnon's theorem by stress block by parts. So, ang mangyayari naman dun, IMN, yung C naman yung gagamitin mo. C times. Summation ng C times D minus A over 2. Summation talaga siya eh. C times D minus di na siya magiging A over 2 eh. Kung mag-by parts ka. D minus Y. D minus 1 din. Summation ng D minus Y.
Again, times 9 times 10 to the negative 6. O, ganun. Itong Mn natin will be summation ng strength ng compressive strength, concrete 0.85 F prime of C, pero area concrete. Ang area ng concrete, yun yung pwede nating ipaghiwalay. Kaya summation yun. Area 1 times what? Ang moment arm yan ay, ito yung area 1. Ang moment arm yan ay D minus Y1. So, ganun lang. D minus Y1 plus, pag area 2 naman, D minus Y2 din ba yan? Ito yung D minus Y2. Ganun. D minus Y2 times 10 to the negative 6. Pares lang yan sila. Papalabas. Okay. So, meron na tayong mga value niyan, di ba? That will be 0.85 by at prime of sin na 35 by area 1, 13,000 yun, di ba? Times yung area 1 times, oops, ganito pala dapat. Yung D natin ay, ano yung D ay 545 minus Y1, tatakpan. Y1 ay 25. Ayan, plus area 2. Yun yung nakastore sa D times D ulit 545 minus Y2 natin nakastore sa E. Ayan, times 1 times 10 to the negative 6. Ayan, pares, 437. Ayan, para makuha mo yung PMN, that will be, eto, times mo lang sa 0.9. Ayan, 393.594. Pares sila. Ayan na yun. Kilonewton meters. Pares lang sila. Ayan. Ang sunod ay yung tinatanong ay safe uniform live load that a beam could carry. Consider simply supported beam. So ito, hindi ko na gagamitin yung y dyan. Store ko na to sa M. Yung maximum moment. Yan, MU. Dito naman tayo. Okay. So, ang tinatanong ay safe uniform live load. Pero pag ganyan kasi, naka WSD, ay USD tayo, ultimate strength, dapat naka factored loads tayo. So, di ba paano yun? 1.2 megadead, di ba? Plus 1.6 mega live. Ito yung hinahanap natin, mega live. So, paano mo na masolve yung omega dead? Pero, may unahin muna natin yung omega U. Paano mo makukuha yun? Yung omega U na yan, yun yung gagamitin natin ng formula for ultimate, maximum moment. Maximum moment sa beam na may simply supported span ay WU L squared over 8. So, ayan. Let's use L as 6 meters. Okay, so use natin L as 6 meters. So, yung MU na yan, yun yung PMN na ginamit kanina. PMN. Wala naman kasing binigay eh. So, yan yun. Gagamitin natin yung design. Walang binigay na actual eh. So, gamitin natin yung design. May mapapalabas tayong WU. Usod ko nga to. WU. Okay. Yan, ang kilonewton meter na yan, M times 8. Divide mo na lang by L squared. 6 squared. Yan, 87.465. Na yan yung WU.
kilonewton per meter ang unit niyan. Ayan, so paano yung W dead dito? Ang uniformly distributed load naman natin due to dead load ay simply unit weight ng concrete. Yung self weight nun, yun lang yung gagamitin natin. Self weight ng concrete times yung area gross. Area gross ba ginagamit? Area gross. Yung area gross, yan lang. So, unit weight ng concrete gagamitin natin ay 23.54. Yun ba yung ginamit? 53.54. Sige. 23.54 kilonewtons per cubic meter. Then, multiply natin sa area gross. Paano yung area gross nito? Hindi yung area 1, area 2 lang. Kundi, compute muna natin. Ang area gross, yung buong yan, yung 260. Una, 260 by 50. Yan, 260 by 50. Tapos ito, 260 plus 100, 360 by 360 by ano ba akong nilagay dito? Ito, 560. 360 by 560. Ayun na. 360 by 560. Ayun yung area gross natin. 260 by 50 plus 360 by 560. 260 by 50 by 360 by 560. Tama. 214,600. 214,600 mm squared. 204,600. Ayun. Pero naka-mm squared yun. 204. 214. 214. Ano ba sinulat ko? 214,600 mm squared. So, para ma-convert natin yan, 1,000 mm is 1 meter. So, since naka-square yun, square na rin natin para ma-cancel. Mm squared, mm squared, m squared na lang yan. No. At mm squared na lang ito. Yan na. So, that will be, answer na lang naman yan, 23.54 times answer, divide by answer, 23.54 times answer divided by 1 million or 1,000 squared. Ayan, 5.05. Okay na. Yan ako na yan. Lagay ko na yan dito. Para exact value magamit natin. Palabas natin yung ano. Ayan. So that will be, may 1.2 dead ka na. Para ma-solve yung live, ito, lagay ko na to sa D. Dead load. Okay. Hindi ko naman magagamit yung D kanina eh. So, yan na lang. Siya na lang. Tapos, yung ano kanina. Babalikan ko pa ba yan? Ayan, 84. Ultimate. Ultimate. Sige, ano na lang. Di sa B na lang. Ay, A na lang. Wala naman na yun eh. Hindi naman na natin ginawa yan. Ginamit yun, diba? Ayan, store mo na lang yan sa 8 kilonewton per meter. Ayan na. So, W dead ay para mukhang W live ay yan. W nasa A. Nasa A. Bawas mo na yung 1.2 dead. 1.2 dead. Divide mo sa 1.6. 1.6. And ayan na yung value mo. 850 point.
Same ba, same ba? 50.88. 50.88. There we go. Ayun na yung sagot. 50.88 kilonewton. 877 kilonewton per meter. Yan na siya. Yan yung safe uniform live load. Ito yung ultimate design moment capacity. Design or moment capacity. Or design strength. Iba yung tawag dyan eh. Then ito yung safe uniform live load. Safe uniform ito for dead load. Using unit weight ng concrete. 23.54. So, ganyan lang siya. Ayun. That's it. Hope you learned something. Sundan natin to, gamitan natin ng isa pang solution pagkuha. Hindi mo na siya na-check kung ito, no checking for this na, still yields. Gamitan lang natin yan ng balanced capacity or balanced condition. That's it for this problem. Thank you.